Resume tayo. Paumanhin ninyo dahil malakas talaga ang ulan at biglang nagkidlat at kumulog. So, munang atong padayon ta sa pag-explain ining atong 21 tribes of Mindanao. Munang akong giingon nga kanang atong kanang atong sa 110 tribes sa ID. Kanang atong creed diha haom kana sa atong advocacy kay na diha mabasa ninyo ang atong objective, ang atong mission, kung unsa atong katuyuan sa atong organization sa Supreme Council. Dili kini usa ka organized group nga diin aduna kitay mga personal interest. Wala kita personal interest ni ang atong objective dinhi mao ang pagpalig-on sa atong IP 110 tribes dinhi sa atong nasod. Dili kini organization aron aduna kita mga generating income o adunay mga monthly dues, dunay registration fees. Wala kita ni anak ang ato ang objective diha mao ang pagpalig-on sa mga tanan nga mga ilabi na sa mga organized groups sa sulod sa 110 tribes. Dili kini wala kita ga-recruit og mga kuan dinhi mga community membership. Wala kita ang atong gipangita dinhi sa 110 councils mao ang magdumala. Mo representa sa ilang mga tribo. Mo nang naglisod kita karon sa pagpangita kinsa mga potential leaders may mangulo unya aning atong councils nga moy check and balance. Ilabi na din sa atong NCIP. Kagabi ang atong giingon nga ang NCIP dili gyud na atoa. That is not intended for the customary laws kundi usa ka naglantaw o nag-manage sa kaayuhan sa atong 110 tribes. Mao kana ang buti pasabutan ng National Commission of Indigenous People kay naa din hingani ang atong definition niya ng unsa ginang Republic Act 371. So mabasa nato na diri sa atong Republic Act 371. So mao kani ang pagpasabot ang content ni aning atong Republic Act 371 mao ni an act to recognize, protect and promote the rights of indigenous cultural communities, indigenous people, creating a national Commission of Indigenous People, establishing implementing mechanism, appropriating funds therefore and for other purpose. Nakita na ninyo, diri pa lang sa general provision diri. Adili sa heading pa lang, sa heading
mo na yung ginasulti kung ano gitukod ang Republic Act 7371. Ang purpose ni mao ang pag-establish sa pag-implementar sa mga tanan mga mekanismo og kini maghimo og maghatag og appropriation og mga pundo sa 110 tribes. Kay mo kani lang mga mandato mo kini may gabi diha Dato Pax sa shout out diha sa Zamboanga del Sur o Zamboanga Peninsula o sa tanan mga members sa BASARM. So mao kana ang gisulti diri sa Republic Act 371 nga kanang NCIP usa kana ka ahensya sa gobyerno. Kay diri sa general provisions ang diri sa under section 1 sa short title nene nag-ingon nga this act shall be known as the Indigenous People Rights Act of 1997. Section 2 Declaration of State Policy. The state shall recognize and promote the rights of indigenous cultural communities, indigenous people, ICC-IP, hereunder enumerated within the framework of the Constitution. Kaya mo na, doon na kang kining atong Republic Act 371 nagabase kini sa atong nagabase kini diri sa atong Batakang Balaod sa 1987 Constitution. Pero wala masulod dito ang kaning tanan nga mga provisions, so kaning masulod dito sa atong Constitution. Or ang atong gusto niini ang kaning entero 110 tribes mo mahimo kining ma-institutionalize, mahimong usa ka independent institution kung masulod kini sa atong Batakang Balaod. Kung doon na may himuon nga bagong balaod nato o adunay charter change o pagbalhin sa atong 1987 Constitution, makasulod kining atong indigenous Constitutional Commission, Independent Commission. Kay dili kayo klaro kung moingon ka ang magsalig kita ni ining NCIP. Ang NCIP usa ka naka gobyerno nga ahensya dili sa atong mo nang wala tay check and balance diri kay atong gi-rely ang tanan diha sa atong National Commission on Indigenous People. Unya dili pa gyud masabtan nato kay ang selection or endorsement gi-endorse lang kini sa pipila ka tribo. Kung doon na may mo endorse no less than ang 110 ka mga tribo ni ining atong nasod kaning 110 ka mga 110 ka mga tribo mao kanay gusto natong mahitabo. Dili lang kay ilhon lang kita o i-promote ang atong katungod, kundi kinahanglan mahimusad kini nga lig-on nga balaod. Kay hibalo mo nga ang malipay kita nga gitagaan kitag mga konsiderasyon nga gi-grant kanato ang certain local government consideration o grant nga atong gipangayo, malipay na ta. But it is subject for any changes in the future. Dili lig-on. Unlike kung ma-institutionalize kita, lig-on o dili masapawan. Dili ka na masapawan. Dili basta-basta dili basta-basta nga matandog ang atong
balaod. Ano yung nagnahisgutan na to kaganina, kung kinsa tong naminaw sa atong mga 110 tribes o sa mga subanen o diha sa Bukidnon o sa uban na tong mga uban na tong mga tribo din sa Mindanao. Ang kaning akong ipakita kaninyo nga creed usa kini ka ibutang ta usa kini ka sagrado nga pagpanumpa nato og tinuray ngadto sa pag-alagad nato sa atong mga tribo. So nakita ninyo og nabasa ninyo, basahan ninyo mayo. May manggani ang suggestion ni Dato Pax nga pirmahan kini og dugo, pero siguro dili naman siguro uyon ang uban ni ana. Pero atong tagaan kana kung mahimo na gani kining atong makumpleto nato ang tanan, atong butangan kana og pirmahan nato pinaagi sa blood compact og diha sa atong creed kay sagrado himon natong sagrado. So ikabilin nato ngadto sa atong generation up to the last generation ug kini ilang mabasa og enclave kani nato ngadto sa sa copper plate or either brass nga dili gyud mapala, mas maigi sa brass. Magpahimo kita na aron ikabili nato sa atong mga generations to generation kung mawala man kini og ma-retrieve ana paghihapon og dili kini mapala kung kining atong creed o pagpanumpa nga sa pag-alagad nato tinuray ngadto sa atong 110 tribes. So kanang mga organization, organized groups, different organized groups, that is the indication and the first step sa paghiusa for the solidarity. Padulong na dito sa panaghiusa. Kay dili man kita mahiusa kung dili kita organize gyud ta. So kanang atong mga organized groups diya sama niya ng Basarm, sama niya ng Bansalumad, that is the step on how to realize the solidarity of the 110 tribes. So mao kana ang siguro mo na dalan para sa atong panaghiusa o makaporma kita o institusyon nato nga diin sama sa BARM, sama sa ARM, sama sa Cordillera o mas ligon ang ato kay 110 ka mga tribo comparing to the BARM, comparing to the ARM o comparing to the Cordillera Autonomous Region. Kay sila nag-independent man to sila pero gamay nga grupo inon tang gamay nga grupo kaya medyo dili man wa man malangkubi mga pila ka tribo. Ang ato is nalangkuban nato og 110 ka mga tribo. So mao kana ang ato ang contention dire og mao kani ang atong objective dire. Kanang atong ID nagmatuod lang kana nga kita usa ka miyembro sa usa ka organized nga grupo nga ginganlan nato og 110 ka mga tribo dinhi sa tibuok nasod. So laylain na kuandiya o laylain na register sa under sa Security and Exchange Commission nga 110 tribes kitara. Kaya ang uban diya naga-embrace sila sa 110 tribes pero basaha ang ilahang SEC registration. Nigi-embrace lang nila ang 110 pero wa na masulod dito sa Security and Exchange Commission nga registration. So ang ato kining 110 tribes Supreme Council ana gyud sa atong SEC registration. So dili na malilong, dili na to ma-refute, dili na to
nigar nga dili rehistrado kay ang ngalan sa atong SEC registration mao ang Supreme Council of 110 Tribes, mao ni siya. So rehistrado gyud kining 110 dito sa Security and Exchange Commission. Unlike sa mga ubang organization, gisulti lang nila nga they are embracing the 110 tribes pero wala na masulod sa dito sa ilang Security and Exchange Commission. But kini nga to na-registered yun nga 110 tribes. Kita lang ang sole organized nga 110 tribes under sa Security and Exchange Commission. So mao kana ang atong pagpasabot kaninyo kanang atong creed diha, katang creed nato pa mao na oath of allegiance nato, mao nay atong basihanan og mao nay himo nato nga mahimong sagrado gikan karon, mahimong sagrado unya kay pirmahan nato na kung matud pa ni Dato Pax nga atong pirmahan pinagi sa atong dugo, mark na dito tagsa-tagsa sa 110. Madali lang naman na kay kasi og dito na ta magtigom sa lamesa ato ginang pirmahan og dugo aron wa nay way magluib, walay mo left turn, dili nila dauton o di nila i-destroy ang matag tribo. Doon na tay agreement between sa matag tribo din sa tibuok nasod. So mao kana ang atong kuang karon gabi pagpasabot kay Domingo man unta karon pero ako lang gipalusot para makuha nato kay dunay comments ni Dato Judoro pahaom kuno tong doon na pabaylain nga mapahaom sa ID ang katong atong wala na Dato Judoro. Katapusan na siguro kana nga atong pag-enhance ni atong logo ra mo po atong gipausab pero ang objective ang atong mission wala na to giusab. Ang ID usa lang man kana ka identity nato nga nagmatuod nga kita miyembro. So kung kanang atong ID nasulat diha may lain ang logo ra may nagmatuod nato diha nga 110 tribes ug ang registration SEC number ug wala na may lain diha nga atong gibutang diha ug wa ganita magbutang diha og mga posisyon nato diha o ranggo nato diha wa ta magbutang diha. So mao ra na kanang atong ID diha but in the future kay nag-usab ko gi-enhance nato ang atong logo mas manindot ang atong logo kay doon naman ay meaning. Kanang logo nga nakita nato diha aduna nay mga meaning. Kanang nakita ninyo nga dahon diha nga nagpalibot aning circle usa kana sa atong dignidad. Atong ang laurel it represent the honor and dignity. So mao kana ang sabutan ng laurel kay dili ang tribo aduna ginay dignidad kay kita gud ang original nga gibutang sa atong creator. Kita man gyud ang gibutang ug wa nato gibalhin ang atong mga tradisyon, ang atong mga practices wa nato gibalhin. Kay kini gihatag man kini sa atong creator kay dungan sa atong pagkatao ana-ana gibutang kanato ang balaod ana-ana kauban nato kay ang tanan nga gihimo aning kalibutan sa pagtumaw ning kalibutan aduna nay balaod kay bisan kani tan-aw nimo ang mga hayop mga tanan nga naglihok nga mga organism aning planetaha adunay kaugalingong balaod. So kung kining mga balaod sa tao kaning atong gipang imbento nga balaod sa tao bunga kini sa atong kaalam nga gihatag kanato. So gitudluan kita pinagi sa atong kaalam. So mao kanang ang ipasabot niya ng atong mga balaod nga ana dia sa atong
atong mga indigenous people. So mao kini og kakong sublion ang atong basig makaingon mo gibalhin nato ang atong 10 points of agenda. Mao kini atong mga 10 points of agenda. Pag-establisar sa atong general autonomy sa 110 ka mga tribo, og mahatagan kita og power sa pag-manage sa ato o pagproteher sa atong mga ancestral domain, sa atong mga nagkadaiyang komunidad, og ang adunay tay pangkaugalingon nga pag-manage sa atong kaugalingon, og kini ubos sa atong Philippine government. O usab it is usab aduna kay kagawasan o ang atong panagpuyo sa atong existence nga ubos sa Republic Act 8371, ang policy o ang common voice sa 110 ka mga tribo, og justisya and equality og national IRR og EPRA must be fully implemented. O kini ang number 1 natong kuan. Basahon ako pagbalik aron na imo medyo ma-confuse. To establish a general autonomy for the 110 tribes through genuine and full empowerment to manage and protect its ancestral domain in the respective communities for self-governance under the Philippine government, as well as the IP's freedom of existence under the Republic Act number 8371. One's policy in one common voice of 110 tribes, justice and equality, national IRR of the EPRA must be fully implemented. So mo kana ang una natong agenda din is 110 tribes. Then number 2 is to create an IP court of justice for the central court for the 110 tribes and create laws for the full protections of the 110 tribes of the Philippines. So mao kana ang ikaduha natong agenda, mao ang pagpangayo nato sa atong IP court, korte sa IP, pero it is under the supervision of our Department of Justice. Mao kana ang atong gipangayo, og ang diya napasulod ang atong customary laws just in case of dunay mga conflict or any other cases like criminal offenses. Doon naman kita mga customary laws, but not limited to heinous crime. Manang doon naman tayo galing customary laws. But there are instances nga pwede ta gobernohan sa atong gobyerno kay ang heinous crimes, it is under the laws of the Philippine government, under the penalty of the revised penal code. So dili na to na kung pananglitan, pero kung ang conflict it is between the IPs and IPs, siguro mahilot na pinagi dito sa atong assisting court. Kaya di po ta makahimo okay bisan gani ang Sharia court, doon na pa na bar exam members of the members of the mga justices diya sa Sharia court, doon na pagyapon na sila doon na pagyapon sila bar exam. So under pagyapon there are still the supervisions under the Department of Justice or in the Supreme Court. Kaya di pod mahimong
dili tahilabtan sa gobyerno kung mulapas na ta sa pamalaod sa gobyerno. So mao na nga atong ipangayo diri sa atong 110 tribes agenda. O ang ikatulo kaning atong royalty tax reform. Kay kaning atong royalty tax, it is not commensurate dinhi sa atong mga resources nga nakuha gikan na extract gikan sa atong mga minings, then diha sa atong mga mga project sa government nga nagian ang atong mga ancestral domain, dili commensurate sa gihatag kanato under the Republic Act 371. Kasi ang gihatag sa ato ang royalty tax pinakagamay, it is just 3%. In fact, dako unta ang ato kay because kita gay tagiya ng yuta. So this must be reformed. Ato ning i-reform. Siguro dili lang po nato kuhaan og pinakadako kay ang investor plus the government taxes, then share lang, then enough naman na sa ato ng 5%, siguro 5%. So the royalty tax will be given to the owner of the ancestral or to the IPs, not only to the ancestral domain, para maka-accumulate o general funding sa atong kalihukan, because our objective here is to protect and to develop our ancestral land din under sa 110 tribes. So kung ma-forma na ang atong political structures, ma-synchronize ang atong political structures, doon na tayo Department of Agriculture, doon na tayo Department of Justice, doon na tayo mga different department copy-paste to the government department. So mo operate ka na, mo under ka na under our self-governance sa atong management to our ancestral domain and to our predetermination kung unsa atong himuon. Ang atong predetermination atong determine is to develop. Then pag na-develop na nato atong kuan, so dili lang man ang mga IPs ang mabulahan diri. Example, kung doon na tayo mga produkto nga mahimo, doon na tayo mga develop na to sa atong agriculture, o ma-realize ang atong Kasaba Flower Factory din sa Pilipinas, because we are projecting that we have three flower plants in the Philippines, the Luzon, Visayas, and Mindanao. So dili mahirapan, dili lisdan ang atong mga pobre taon nga mga member sa IPs or bisan dili IPs, kay nagsabol naman ang IPs diya sa kabukiran o ang dili IPs. So mao kana ang atong intention diya sa atong diri sa 110 tribes. O ang ikaupat nato diri gipangayo sa atong agenda, sa 10 points of agenda nato, ang ikaupat diri mao ang to have an IPs national holiday. Respetuhon po ang national ang IP. Kaya gani girespeto nato ang Chinese. Ang Chinese, suko kita kayo sa Chinese karon, kayo nahimo natong atong gi-consider as our enemy, nga nahimo natong kalaban, pero despite of the facts nga sige tag-celebrate og Chinese holiday. Og gani wala ay trabaho kay Chinese holiday. How about din sa atong 110 tribes? Kay mao man gyud ni ang original nga tao aning atong nasod in these three islands of gitawag na tong Pilipinas karon, because originally we do not have any names during the 1st century up to the 11th century. Wala man tayong ngalan. Ingon nila Maharlika, but it is not kahit pa asa nimo basahon sa history, ang 1st century, it is a missing link. Walay activities that nahisgutan diha, a missing link.
and up to nitumaw na lang na pag-abot na diri sa 12th century tungod kay naana ang Ming dynasties, naana ang Qing dynasties, o dinhi sa Pilipinas na naana diri ang kwan ang na-introduce ng religions in the 12th century. So na-highlight in the 12th century. Pero on that period of 1st century up to the 11th century, wala gyud tay kwan, wala tay history. Wa mahisguti diha unsay atong tribo, wa mahisguti diha og asa tagikan, wa na mahisguti diha unsay pangalan sa atong nasod o unsay pangalan sa atong tribo, wala nahisguti diha because missing link. But during at this time, from the 1st century up to the 12th century, ana diri ang Chinese. They are already engaging tradings with the inhabitants of this not only the three major islands, napod ang kaning atong giagong karon nga nahimong 7,641 islands in the Philippines. So mauna ang atong history. So number 5 natong agenda is TESDA. Kaya nganong wa man ta mangayo og scholarship nga mahimo tang doktor, mahimo tang abogado or any other courses, 4 years courses, wa nato nang gipangayo. Ang atong gipangayo diri is ang TESDA. Ang TESDA, it will educate us about our skills. Kung saan paghimo o pastillas, candy, cake, mura man na itong gipangayo. Then paghimo og flour or any other kagamitan sa atong mga produkto. Halimbawa ang saging, kung say mahimo sa saging, we have to study on that. Kung say mahimuan ang saging without any trading to the other countries, kita na kita na maghimo. Himo shake rami atong nahibalaan diri, mga cake nahibalaan nato. There are any other foods nga pwede natong pagkaon nga pwede natong sagulan og saging, kamuti or kasaba o kaning atong mga prutas. But our major crops ang kining saging, kamuti o kaning kasaba. Kaning uban kuan na lang kini secondary na lang kaning atong mga prutas, secondary na lang kay di man ta makahimo og labi na kung mga kahoy na kay dugay man na mo kuan, dugay na sila mo prutas. What we need now is the immediate solution of this food supplies, crisis of the food supplies. Kay nagkamahal ang tanan. So mao kana ang atong nahuna-hunan. So mao na nga gusto nato ang TESDA will be harnessed an education program for all levels from grade school to college as well as postgraduate education, masteral and doctorate philosophy degrees to recruit. Mausab na pero mas primary na to ang kining skill sa mga kuan nato skill usahay pagbuhat aning pag-convert aning atong produkto sa agricultural products nato. So mao kana ang atong gustong mahimo atong gipangayo. Then 6 muna na atong gisugutan karon to create our own agriculture department to manage an ancestral domain way of farming. So muna na atong gisugutan. So number 7, establish an indigenous people general headquarters. So usa na importante nga kung pananglitan ko na naman ang NCIP, pero nakita na to ang NCIP, it is different with us. Dili man gyud na irong ato tiunay nga ato gyud ng NCIP kay kanang NCIP, it is
sige kaingon ko na nga it is a government agency. Ang gusto nato nga doon na gitay kaugalingon. The indigenous people will govern themselves. Kita ang magbuot sa itong kaugalingon. Dili mga ahensya sa gobyerno. Kita kay nanagod gihatag sa to ang self-governance and empowerment and self-determination. O kung sa mana. So gisulti lang diha pero nganong anaaman diha ng NCIP nga may nagbuot nato. So dapat ang NCIP is just to assist. Pero sila naman na nagbuot. Hindi nila nato masyadong elaborate kay based on our experience, dugay na kayo nga panahon. So wala ang atong gisulti diha ang the NCIP is not an indigenous agency. It is the government agency. Mo nang kung doon ay endorse diha, matingala naman lang ka nga nanay kuan, nanay commissioner, nanay chairman, nanay 6 different regional commissioners, pero kinsa may ga-endorse niya na. It is just a few. Katulang mga medyo nagtulak-tulak sila because of their interest nga makasabay sila o matagal silang pabor. So mamampo na dinhi sa ato dinhi sa atong sistema, dili lang kay sa indigenous kundi the entire system of the government. O ang ikawalo na atong pangayon, ang kining atong protection sa atong boundaries, anang atong areas diya sa kabukiran, to create indigenous people task force to serve as the community defense force line to the government agency campaign against local terrorists. So makatabang kita kay kita may nasayo diya sa atong countryside boundary, kita may nagpuyo diya. So makatabang kita sa gobyerno. So mao kana ang atong gustong mahitabo, ang makatabang kita sa gobyerno pinagi sa peace and order. Tagaan kita og igong power o igong firepower aron maproteksyonan po nato atong kaugalingon, dili lang kay himuon ta nilag paon nga ug ganhaon ta anang mga atong mga igsoong mga NPA diya, tapos pamatyon lang ta pang masakiron ta diya, di ta kabalos. So butangan man tag mga kapugo diya, dili naman pud mga IP. Adunay pipila ka mga IP nga kapugo diya, pero mo say mangunay nato diya, di mo depensa nato because of lack of siguro education about the military and the policy. So kinahanglan nga makuan po na sila, ma-educate sila mayo about the policy engagement. Kay na diha na gani reservist karon perting bugirwa, kaya binya mura na siya sundalo, pero the reservist is always the reservist. Reserve lang ka na kung sa panahon of state of emergency magamit ka. Kay pareha niya itong martial law, nagamit ang mga reservist. Kay gani doon ay mga recruit diya gigamit mga gani kung sa man itong mga training 3 months dispose na nga to sa field, nakigaway na. Mo ka na ang mga nature sa reservist. Pero wala tayo state of emergency, wala, dili magamit ang reservist. Dili magkuhan, dili astang murag sundalo. Kay lahi ang sundalo kaysa reservist. So number 9, mao kini ang pinakakuan nato. Dako kay mga pangutana kung maabot ta sa puntong kini mapangusganan nato ang atong ma-organize natong maayo kini og makahimo na tag institusyon, kasi maningil tan ini kining number 9 to delineate to all remaining pending claim of the indigenous people
of the ancestral domain. So naidaghan pending diha, napay mga wala pa application pero claim pa lang. They are verbally claim kay sila ang tag-iya ni ana based on their ancestors nga mga ginikanan nila sa kaniadto. Although narrative nagsulti sila gikan nga mga apo gikan diri antud diri sa among mga ginikanan antud sa mua. So this is mga gitawag diha og kabilin, yutang kabilin. So mao nang atong ginakuan diri saysay diri kaning 10 points of agenda. Og ang ikanapulo tungod kay sige taghisgutan ng 8371 dapat siguro ato na ning amindahan kay sa panahon ni Bagilat adunay attempt diri nga iyang amindahan ang atong 8371 pero wala siya masuportahin sa Kongreso. Wala kaya kinsa may mag-interest masuportan nimo nga kanang ilahang interest diha dili man imong interest kaya ang interest nila kuhaon nila gikan nimo ang imong yuta. So unya ikaw maghimo kag balaod nga dili nila makuha na imong yuta, so dili kanila suportahan. So useless gani kung maghimo kita og congressman, maghimo kita representative ug usa lang ka mga representative nato diha sa Kongreso kay wala man nila kuana. Wala nila ganito si Bagilat nakipag-alliance pa to sa kuan, nakipag-alliance og nahibalan ako nakipag-alliance diha sa mga leftist groups diha sa kuan sa Kongreso sa mga Makabayan Black diha sila ilang sa Toro Campo nga karon murag nagkasuhan ambot lang og napriso ba ni sila og kaning silang Colmenares. So mao kana karong gabi na mao kana tong gihisgutan nga 10 points of agenda. So ang kanang mga kuan mga organizations nato karon usa kana ka step towards to 110 solidarity kay kung matibok na to na then doon na natay kaligunan kay oga mao ra ni atong giasahan in the future tanggalon na sa to mawala man na amindahan man na abi ninyo mga igsoong IP wala naman yun may anong mga panahon na 50 to 100 years from now ang atong population it will 10 times. So kung kato 110,000 at 110 millions kita karon butang tag kalima lang na kapulo doon na natay 100 mahabot na tag 1 billion 10 times 1 million 110 si 1 billion ay butang talaga mga 500 to 600 million ta ni anong mga panahon na within the 30 years from now. So asa man ibutang ng mga tawhana ang atong kayutaan abin nyo pila lang 130 million hectares. Unya kung 500 million ta wala tay mga yuta ug asa tay pamutang ug asa ka magpuyo napay mga kanang mga golf course diha mawala na kaya mabahin-bahin na ang mga golf course nga walay gamit para pang kuan lang na nga karon maabot ang mga panahon na nga dunay usa ka leader nga mutumaw nga adunay communism idea kaya abi ninyo nahitabo na dito sa China during the time the reign of Chiang Kai-shek nagkalisod-lisod kaniadto ang China
because of their population expansion, nagdaghan na. So nito si Mao Zedong ganito daghang yung kay nangapil ni nang wala nito ang ilang mga kinabuhi nito mga panahon na. So adunay revolusyon dito sa China itong panahon na because of di na maagwanta sa kadaghan sa tao dito. So motong gi-implement ni Mao Zedong ang communism para dunay proper distribution of foods, mao kanang iyang gihimo dito. So it will happen to us by 50 to 50 years from now to sa 100 sa 1 century, another 1 century may tamo na nato kay because of the triple 10 times ba triple o 4 times sa gidaghanon sa atong population. Kaya ang Pilipinas gamay kayo nga nasod. We have only 130 million hectares. Kung mag 500 million na taasa naman atod sa kani-gani karon diri sa Davao. Muani mo diri katong bukid kanito bisa pag-ihatag sa inyo dili ninyo dawaton. Pero karon mahal milyon ang presyo na ng bukid karon diya sa may parting Marilug o sa Buda. So grabe karon nilugay diya nagani daghan kinabuhi nang kalas diya gumikan na ng kwan ang ilahang giilugan nga mga luna kay lagi ancestral. So pwede they have their authority to sell ilang baligya kay lagi kuno ilaha. So mo na nang resulta nga balintong kay human og baligya na poy mo claim kay ilaha kuno kay wa lagi ko ang klaro nga pagmaan diha sa maong ancestral domain. Jonathan Marisitis Butoy, magandang gabi dyan sa iyong Jonathan at patapos na rin tayo. Shoutout dyan sa buong pamilya. Munang atong kuan dia nga moabot ang panahon but huli na nato kaapas dia kay kita karon we are about to 118 million na ta atong population 118 million na ta. So kung moabot na in 2030 na nata sa 130 million. So kung tagaan mo nagtag sa hektarya, so tag sa hektarya ra ang kuan ang lumad I mean ang populasyon sa mga Pilipino 130 million hectares. Kung moabot na po tag 130 million within a couple of years now, pwede na siguro maabot na tag mga 130 million Pilipinos. So kita ninyo magkalisod-lisod yun ang Pilipinas. Mo nang akong giingon sa inyo mga IP katong adunay mga ancestral domain i-preserve ginan ninyo maayo kay maabot ang panahon ang inyong mga anak, inyong generations wa na kapuyan ug lain ang magpuyuan ng inyong mga yuta. Unsa may nahitabo na to karon? Kami mga subanin kaniadto diha sa Zamboanga del Norte kami na nagiya ng mga kuan diha, mga kayutaan diha. Sa tinuod lang pag-abot ang akong amahan naka-acquire nag 400 hectares. Nangabot ng mga migrants diha naghinahinay og apply. Hinahinay pang-apply na deklarasyon tapos muhangyo mo trabaho. Unya di na mo pahawa, mo uli ngadto sa Visayas, pagbalik magdalaglaing pamilya.
So nagkagamay. Hantod kami wala na may mga kayutaan. Kaya ang nabilin na mo, igo na lang tag sa hektarya ang nabilin na mo. Kaya lagi gipasagdan. Karon haud ka itong mga tao dia, pero wala na tong ilang mga ginikanan. Kay katong ilang mga ginikanan nga nangabot dia, they are well respect sila gyud kaayo sa mga dia, sa mga tao dia, sa mga lumad. Pero kare mga bago karon na haud kayo. So mo na nahitabo na to karon aning atong panahon karon. So mga kuan kinahanglan magmata na. Kaning mga kuan karon ayo ninyo apply inyong survival principle, kaya ang kanang survival principle inyong kaugalingon ra na ang inyong giluwas diha. Wa ninyo giluwas ang inyong mga kaugmaon sa inyong mga apo anak, wa ninyo giluwas. Wa mo masayon na paninglan mo o paninglan mo sa inyong mga kaliwatan, mga paninglan mo kay kamo negligence mo sa inyong kaugalingon, negligence mo sa inyong pagbantay o take care anang inyong kabilin. So mo na mahitabo na to. So mga kaigsunan, mga kapatid ko, gabi-gabi tayo nagpapaliwanag dito tungkol dito sa indigenous people. Hindi lang dito sa 21 tribes dito sa Mindanao, but sa Visayas also, and to other tribes in Luzon. So may mga daghan naman po dito sa Luzon nga naningkamot po. But dili ang ilang mga platform dili consistent kayo sa kahimtang sa mga indigenous dito. Dapat ang atong gibutang diri nagpagpalig-on. Mahimong dunay usa ka boses, dunay usa ka kusog. Aron wala na mga dagkong mga politiko nga makasulod. Kay gamitan na gani kag kwarta, gamitan kag puwersa, mabali ang sitwasyon. Imbes ikaw ang may katarungan, ikaw pa ang mapriso. Hitabo na. Take to my own experience. Ikaw ang may katarungan, ikaw pa no nasulod dito sa prisuan. Kaya ikaw na may tagiya sa yuta, imong gilabanan ng imong katungod, then tungod na kulang ka sa power, ilahang mayor, ilahang gobernador, ilaha pa gyud ang mga pulis. So wala kay mahimo. So mao kana ang atong nature karon gabi ang nature sa atong kahimtang na atong gi-discuss ning gabi na. So may gabi sa tanan nga anak karon na minaw nga mga kuan ubang mga tribo na minaw nga wala pa makasabot ugma sa samang oras atong balikon pag-usab. So may gabi dia